Ating lahat, naway na pagpala tayo ng Panginoon, hindi lamang sa ating lunch kanina, kundi lalo na sa message na ating napakinggan for those na nandito kanina. At sa hapon na to, patuloy tayong magluluwalhati sa ating Panginoon, patuloy nating pananatilihin ang kabanalan ng araw na to na kanyang ibinukod sa pagsamba. We call it the Sabbath day o araw ng rest. At para sa hapon na to, most especially, ito ay ibinukod ng TNC to be called as our Gospel Hour service so that ang aming mga piling panauhin, mga bisita, mga mahal sa buhay na kung saan ay nagpaabot po kami ng panyaya sa inyo ay makasama namin kayo sa pananambahan na to. Magandang hapon po muli sa lahat. Okay. Ilang announcement lang po muna bago tayo dumako sa ating mga pagbate at pag-recognize sa ating pong mga bisita. Para sa mga member ng TNC on July 5, that's next Sunday, first Sunday of the month of July, meron po tayong Lord's Table Observance o yung ating Lord's Supper. So ito po ay pag-aalala natin sa tipan, pag-aalala sa mga simbolo para sa ating covenant. At sa July 11 naman, kagaya ng naipanalangin kanina, yung ating Men's and Ladies Fellowship, resumption ito. No, matagal nating din na isagawa ito, 9 to 12 ng araw ng Sabado, July 11. So, be there. And for this afternoon, we would like to recognize po ang aming mga bisita na nandito. But again, welcome kay Ate Wilma na nandito, si Ate Flor. Ate Flor ay taga Valenzuela lang din. Then, yes, nasa ating kalagitnaan din ang ating isang kabataan, si Kurt. Kurt Kian. So po, invited po siya ni Ate Junilyn. Welcome, Kurt. Siyempre, nandito rin yung mga empleyado ng Horizon Link. Si Jenna at saka si Mary Ann ay familiar na tayo. At si Sheila ay kasama nila this afternoon. Welcome sa inyo, and you're always welcome to attend sa amin, especially sa aming Gospel Hour service. And then, meron pa? Ito na po yon, si Sheila, yung ating kasama from Horizon Link. Siya rin ay saan naman ay taga Caloocan City. Okay. At ang ating mga kabataan, welcome kayo. Sana ay nariyan ang inyong atensyon para sa pakikinig ng salita ngayong hapon na to. At bilang panawagan sa pagsamba ngayong hapon pong ito, ay nais ko pong basahin sa inyo ang mga talata na sinulat ng salmista na si David. So si David, not only known as a king, not only known as the boy shepherd na tumalo kay Goliath, siya rin po ay mga awit. Actually siya, mas marami sa mga Book of Psalms ay sinulat niya. At isa rito yung Psalms 146 na sinasabi dito. Babasahin ko po yung mga talatang 1 hanggang 5 lamang. Sabi dito, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ako'y aawit ng mga papuri sa aking Diyos habang ako'y may buhay. Huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Ang kanyang espiritu ay humiwalay. Siya'y bumabalik sa kanyang lupa. Sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala. Maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. So dito, by way of calling to worship, as an invocation para sa atin, binibigyan tayo ng salmista ng dalawang katotohanan dito. And please bear with me as I explain to you habang inihahanda natin ang sarili sa pagsamba ngayong hapon pong ito. First, sinasabi dito ni salmista David na ang pagpupuri sa Panginoon ang pinakadakilang hangganan ng buhay natin. Praise is the great end of our being. Siya yung pinaka-ultimate, pangunahin, sukdulan.
Sabi niya dito sa verse 1, praise the Lord. Praise the Lord, O my soul. So dito, dahil ito ay awit, kagaya ng ginagawa natin ngayon, ito ay nananawagan tayo na sa congregation, na tayo magsiawit. Samahan niyo ako sa pag-awit. Yung unang sinabi niyang word, praise the Lord, ay paanyaya para sa lahat. Na purihin natin ang Panginoon. Dahil karapat dapat siya sa ating pagsamba. Hindi lamang sa buhay na ibinigay niya sa atin, kundi binibigyan din niya tayo ng pangalawang buhay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Sa pangalawang line naman na sinabi niya, praise the Lord, O my soul. Ito naman ay hinihikayat niya ang bawat isa sa atin, individually. Not only congregational, but also individual. Kasi madali lang naman mag-join sa ganitong pagtitipon, di ba? Lalo na pag mga kaibigan mo yung nag-anyaya sa'yo. It is not, hindi madaling hindi sumama. Subalit, hindi lamang yan pang kalahatan, kung hindi pang individual din. Kaya sa ganitong pagkakataon, bukod sa nagkakatipon tayo, congregation, ito rin ay panahon para pagsamba ng bawat isa. That's why sabi niya, praise the Lord, O my soul. So, ang tanong dyan ay, kaya-aya ba yung pagsamba mo? Nagugustuhan mo ba yung ginagawa mo? Kinatutuwa mo ba o kinalulugod mo ba yung ginagawa mo? Well, the fact is, ang totoo niyan is hindi lahat, di ba? Hindi lahat ng sumasamba sa kanya ay una sa lahat gusto niya yung ginagawa niya. Yung iba dito maaring napipilitan. Pero or dahil hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. While praise is a good thing, it is pleasant because of the knowledge and relation to God. So, para sa isang tao, isang kaluluwa, mas kaaya-aya sa kanya ang pagpupuri kung ito ay kilala niya kung sino yung kanyang pinupuri. Alam niya, no? Meron siyang mata para makita kung sino yung kanyang pinupuri. At pangalawa, yung kanyang ugnayan. Di ba? Pinupuri natin siya bilang Ama, Panginoon, Diyos na lumikha sa atin. So, bilang isang nilikha, ang tao ay hindi lamang nanatili na nilikha niya, kundi nilikha niya ang tao, ang disenyo ito ay para makipag-ugnayan sa Diyos. Dangan nga lamang, dahil sa kasalanan ng ating mga magulang na sila Adan at Eva, tayo ay napahiwalay dito. Kaya ang ugnayan na yan ay nasira. Subalit, yan ay ibinabalik niya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. So, it is pleasant because if we know Him and we are related to Him. And also, praise is the end of our being. So, the chief end of man is what? To glorify God and to enjoy Him forever. So, yan po yung dahilan kung bakit tayo magpupuri sa Panginoon. Whether tayo ay tinatawag natin ang sarili natin na tayo ay mananampalataya na o sa tingin natin tayo ay hindi pa, ang lahat po ng tao ay tinatawagan ng Diyos na sumamba sa Kanya. Dahil ito ang layunin ng ating pagkalikha, magbigay luwalhati sa Kanya. Meron ditong interesting sa verse 4, sinasabi niya, verse 3, huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Alam mo yung word na Son of Man, kung napansin nyo kanina sa scripture sermon text ni Deacon Danny, 5 times binanggit yung Son of Man, anak ng tao. But this one is written in a small letter. It refers to the man, the mortal man, the weak man, the sinful man. Sabi niya, Son of Man, Son of Man, Son of Man. 5 beses yun, kung napansin nyo kanina, sa Ezekiel chapter 8. So dito binanggit din ang salmista. Sabi niya, huwag kayong magtiwala sa anak ng tao na walang kaligtasan. Dito ay sinasabihan tayo ng salmista, lalo na si David, no? Si David na matagumpay na hari ay siguro iniisip ng mga tao, ito ang aming bayani, ito ang aming hero. So sabi ni David dito, siya mismo nagsabi, huwag kayong magtiwala sa tao. Why? Maraming bagay. Una, because man is basically mortal and weak. At siya ay mahina. Bilang tao, maaring sanay tayo na magtiwala sa isa't isa. So alam natin na from our birth, simula nang tayo ay nagkamalay, bilang mga tao, tayo ay dependent upon each other.
So, ang mga bata ay dumidepende kayo sa mga matatanda, sa mga adult. Ang mga nakatatanda ay umaasa din ng tulong sa mga nakababata. Ang mahirap, hindi ba tayo bilang mahirap, umaasa din tayo sa mga mayayaman o mas nakakaluwag sa ating buhay. Ganon din ang mga lingkod, ang mga naglilingkod sa mga kanilang mga boss, umaasa din sila sa kanilang mga master. At ganon din naman ang mga master. Kung wala ang mga lingkod, wala ring mangyayari. Kaya umaasa rin siya sa kanyang mga lingkod. Ganon din ang mga namumuno sa atin, ang ating Pangulo, umaasa rin siya sa kanyang mga subject. At tayo bilang mga subject, umaasa tayo sa ating gobyerno. Ang bata, normally, they depend upon their parents. And so, the parent, pag lumaki na yung mga kanyang mga anak, umaasa rin siya sa kanyang mga anak. So, ganoon din tayo sa iglesia, di ba? We also depend on each other. So, bakit ganoon? Yan ang pagkakalikha sa atin, mga kaibigan at mga kapatid. We are created to depend on each other. Subalit, yung paalala dito ng ating salmista na bagamat tayo ay merong interdependence upon each other, hindi ito dahilan para tayo ay hindi magtiwala sa Panginoon, which is the supreme God. So, wag nating isipin na, hindi ko kailangan ng Diyos. Andiyan naman ang mga magulang ko eh. Hindi ko kailangan ng Diyos dahil matalino naman ako. Hindi ko kailangan ng Diyos dahil marami akong masasandalan sa buhay ko. No. He has required us not to depend on our own. Not to trust in ourselves either. He has forbidden it. Bakit? Because tayo bilang mga tao, tayo ay mortal. Tayo ay mahina. Tayo ay fickle. Pabago-bago ng isip. Nagtiwala tayo ngayon sa ating pinuno. Pwede niyang baguhin ang kanyang isip. Pwede niyang bawiin ang kanyang sinabi. Yan, kahina ang tao. Sabi diyan, sa araw na yon, naglalaho ang kanyang panukala. So, sa araw na kunin ng Panginoon ang kanyang buhay, wala na lahat yung sinabi niya. Paano tayo na umasa sa kanya? Kaya nga, sabi dito, do not trust in princes. So, sa mga kapatid, yan ang isang patunay na ang Diyos ay tayo ay pinapalalahanan niya para hindi tayo umasa sa tao na walang kaligtasan, kundi sa Kanya, sa Diyos. At upang tayo ay hindi mauwi sa pagkapahamak. So yan ang purpose kung bakit tayo ay nilikha ng Panginoon, magpuri at magdepende sa Kanya. So yung ating aawitin na pinamangitang Hallelujah, Praise Jehovah, yan ang nilalaman yan. Pagtitiwala sa Diyos na buhay, na siyang umaalala sa mga oppressed, hungry, at maging sa mga inaapi. Let us all stand as we sing hymn number 53 of the Trinity Hymnal, Hallelujah, Praise Jehovah. Hallelujah, praise Jehovah, oh my soul, Jehovah, praise. I will sing the glorious praises of my God through all my days. Put no confidence in princes, nor for help on man depend. He shall die to dust returning, and his purposes shall end. Happy is the man that chooses Israel's God to be his king. He is blessed whose hope of blessing on the Lord his God is stayed. Heaven and earth the Lord created, seas and all that they contain. He delivers them from oppression, righteousness he will maintain. He daily keeps the hungry, sets the mourning prisoner free. Raises those bowed down with anguish, makes the sightless eyes to see. Well, Jehovah loves the righteous, and the stranger he befriends. Helps the fatherless and widow, judgment on
O Diyos, na kami ay lumalapit sa iyo ngayon na meron pong humility. Kinikilala na una sa lahat, ikaw ang dakilang creator who gave us this life, for in you we live and have our being, Panginoon. Hindi magpapatuloy ang aming buhay, ang aming hininga ng kahit isang segundo kung wala ang iyong preservation sa amin, Panginoon. And because of our sins, we deserve to die. Dahil sinabi mo na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit kami, bagamat kami ay makasalanan, ay nabubuhay pa dahil pinahihintulot mo pa at ibinibigay mo pa ang oras sa amin para madinig namin ang iyong katotohanan ng iyong salita. Salamat po sa iyong napakayaman na awa at sa iyong kabutihan, katapatan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, na siya'y pumarito at nabuhay ng matuwid, subalit pinako sa krus upang bayaran ang aming mga sala. At ngayon, siya ay nakaluklok sa iyong kanan o namamagitan para sa amin. At umaasa kami, Panginoon, na sa araw na to, sa aming pagsamba, ay makilala namin siya sa iyong bukas na aklat, Panginoon. Tulungan mo kami sa pamamagitan din naman ng kapangyarihan ng Diyos, Banal na Espiritu Santo, na siyang dakilang guro, na siyang nagpapakilala, nagpapaliwanag ng iyong mga salita, ay kumilos sa aming kalagitnaan, sa aming mga puso, isipan na maunawaan namin ang bawat talata ng iyong salita. Salamat po sa aming inawit na pinalalahanan kami, Panginoon, na ang buhay namin ay sadyang maiksi at hindi kami maaring magtiwala sa tao na walang kaligtasan, kundi sa isang taong Diyos na pumarito, walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus. Siya lamang ang nakatupad sa iyong mga kautusan at siya lamang ang daan patungo sa iyo, Panginoon. Gabayan mo kami, ang mensahe na iyong salita na dadalhin sa aming kalagitnaan naway magpaalala sa aming mga buhay. At pag-isipan namin ang kalagayan ng aming kaluluwa dahil sa iyong harap, tunay na kami ay dukha at mangmang, Panginoon. Ngunit, kung makilala namin ang Panginoong Hesus na aming tagapamagitan at tagapagligtas, ay meron kaming buhay na walang hanggan at kapatawaran sa Kanya, Panginoon. Mahabag ka, O Diyos, at gamitin mo ang panambahan na to sa lalong ikapupuri at ikatataas ng iyong banal na pangalan sa araw na to. Sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Kahit po yung magsiupo na po. Babasahin ko po ang dalawang teksto, siyang pagbabasihan ng ating tagapagsalita, ating tagapangalan, ating pastor, na ihahayag maya-maya lang. Samahan niyo ako sa unang aklat na matatagpuan sa Santiago, James chapter 4, verse 13 to 16. Aklat ni Santiago na nasa kabanatang 4, babasahin po natin ang talatang 13 hanggang 16. Babasahin ko po sa wikang Pilipino, ito po yung ating matutunghayan. Sundan niyo po ako sa inyong mga salin. Halik kayo ngayon, kayong nagsasabi ngayon o bukas, ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan at kami ay mangangalakal doon ng 1 taon at kikita. Gayon man ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Verse 15. Sa halip ay dapat ninyong sabihin kung loloobin ng Panginoon. Kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng inyong pagmamalaki ay masama. Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. At umatras tayo ng konti sa New Testament, andun naman to sa aklat ni Lucas. Babasahin naman po natin ang mga talatang 13 hanggang 21. Luke chapter 12, 13 to 21. Sinabi sa kanya ng isa sa maraming tao, Guro, sabihin mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Subalit sinabi sa kanya, Lalaki, sino ang nagtalaga sa akin upang maging hukom o tagapagpamahagi sa inyo? Sinabi niya sa kanila, Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian. Nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinhaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Iniisip niya sa sarili, anong gagawin ko sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga ani? Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki
at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ko ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Last verse, gayon na nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Diyos pong magpala sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tawagin na po natin si Pastor Joel para sa mensahe ng salita. Salamat, Deacon Joe, sa pangunguna sa ating panghapong pananambahan. Sa aming pong mga inimbitahan at inanyayahan, marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya. Hindi lamang po sa Gospel Hour service namin kayo inaanyayahan, kayo po ay malayang makibahagi at dumalo sa gawain ng pananambahan tuwing linggo sa araw ng linggo tuwing alas 10. No? Ito po ay ministeryo, paglilingkod ng iglesia sa bawat isa na naghahangad na nais makilala ang Diyos sa pamamagitan ng matapat na pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Last June 8, dalawang balita ang gumimbal sa buong Pilipinas. Isa sa North, isa sa South. Ano po ang nangyari nung June 8 sa South? Ito po ay ang unang araw ng pasukan ng ating school year sa ating mga public school. At during the flag ceremony ay nakaranas, particularly sa Mindanao, sa Sarangani, ang isang malakas na lindol. At batay sa statistika, 81 ang namatay sa naturang trahedya. At nung araw ding yun ay napabalita sa bandang norte, sa Aurora, Quezon, ang dalawang sports athlete ng Ateneo ay nalunod. Ano po ang itinuturo at ano ang ating makikita patungkol sa dalawang trahedyang ito na naging balita at naging isang national news? Hindi lamang sa bansang Pilipinas, kung hindi international news ang aspetong ito. Ito ang nagbunsod para sa UNICEF magpadala ng kanilang tulong para sa mga kababayan natin sa Mindanao. Bagamat ang ibang mga foreign NGO ay nangangambang magpadala, baka daw po mauwi sa kurakot at maleta. Subalit, ano pong itinuturo ng mga pangyayaring ito? Well, isang katotohanan ang ating makikita, the uncertainty of life. Hindi po natin maaaring 100% magagarantiyahan ang ating mga buhay. Nais ko po kayong dalhin sa pag-aaral dito po sa teksto ng sulat ni Santiago, chapter 4, verses 13 to verse 16. Dito makikita po natin ang praktikal na pagtuturo ni Santiago. Si Santiago po ay half-brother ng ating of the Lord Jesus Christ. Si Apostle James is the half-brother of Jesus Christ. At nung panahon po na ang Panginoong Kristo ay nagmiministeryo for the 3 years of His public ministry, hindi pa po mananampalataya ang kanyang half-brother. Dito po natin makikita na after the resurrection, dun pa lamang po talagang sumampalataya ang kanyang kapatid. Sinabi ko pong half-brother sapagkat si Santiago po ay kapatid ni Jesus kay Maria. Sapagkat si Maria po at si Jose ay normal na nagsamang mag-asawa matapos ipaluwal o iluwal ni Maria ang ating Panginoong Kristo. So hindi po nanatiling birhen si Maria. Naging normal po ang pagiging wife and mother ni Maria nung siya po ay
nabuhay at ipinanganak ang Panginoon sa Kristo at nabuhay na isang normal na asawa ni Jose na isang karpintero. Ang tema po ng Santiago ay isang tinatawag na practical religion. In fact, if you are going to read in chapter 1 verse 27, ito po ang sabi ni Santiago ng kanyang tapusin ang kanyang unang kabanata, ang dalisay na reliyon ay walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, ang dalawi ng mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatiliing sarili ang hindi madungisan ng sanlibutan. Very practical po ang sinasabi ni Santiago patungkol sa kanyang aklat, patungkol sa usapin ng pananampalataya. Very practical siya at sinasabi po niya sa kanyang practicality, ang iyong pananampalataya ay dapat na ipapamulat, no, na ipapakita sa pamamagitan ng iyong pamumuhay. At dito po sa ating pag-aaral sa Santiago Kabanatang 4, verses 13 to verse 16, nais ko pong iwan sa atin ang tatlong mahalagang katotohanan dito po sa Santiago chapter 4 verse 13 to 16. Una, ang pagsasalarawan ng practical materialist. The portrait of a practical materialist. Masusumpungan natin yan sa verse 13. Secondly, in verse 14, we will see the only question in this section. What is life? Which is the portrait of life. Ang pagsasalarawan ng buhay. And finally, in verse 15, we will see here the providence and the provision from God. Ang probidensya at ang pagbibigay ng Diyos sa sangkatauhan. Ito po ang tatlong bagay na gusto kong makita natin sa ating pag-aaral dito po sa talatang ito. Binasa po sa atin kanina ang Lucas Kabanatang 12. Pinakita po dito ang isang talinhaga patungkol sa isang mayamang hangal. Nakita natin na meron siyang isang problema at ang kanyang problema ay isang positibong problema. Siya'y umani ng napakarami at ang problema niya, saan niya iiimbak ang kanyang maraming ani. At dito natin makikita na sa kanyang paggagawa ng solusyon, nakagawa siya ng plano, nakagawa siya ng maraming estratehiya, nagkaroon siya ng very organized solution to his problem, but one thing is missing. God. Kaya ano sabi sa kanya ng Diyos sa talinhaga? Ikaw ay isang hangal, sapagkat ngayong gabi ay magbibigay sulit ang iyong kaluluwa sa akin. Saan mapupunta ang iyong ari-arian? Nakaplano na yung rich young fool, di ba? Plano niya na, sabi niya, gigibain ko ang aking lumang kamalig. Magtatayo ako ng mas malaki, mas maluwang, mas malaki upang doon ilalagay ang imbakan ng aking mga ani. At sasabihin ko sa aking sarili, you are already secure for the rest of your life. Go out, drink, and be merry, sapagkat you are already secure. And that thought is also the thought of Santiago, James chapter 4, verse 13. And here we will see the portrait of a practical materialist. Look at verse 13. Hali kayo ngayon. Kayong mga nagsabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at sa ganong bayan at kami mga ngalakal doon ng 1 taon at kikita. Ito po yung mga lingwahe ng tinatawag nating pagsasalarawan ng isang practical materialist. In other translation, in other commentary, they are saying that this is not just a practical materialist, but also a practical atheist. Kaya ako po yung nagkaroon ng maikling pagre-research, ano ba ang pagkakaiba, ano ba ang pagkakaparehas ng isang practical materialist at ng isang practical atheist? Well, dito ko po nakita na ang kaparehas or the common denominator of a practical materialist and a practical
atheists. First, they are both indifferent with God. They do not actively deny God, but they simply ignore God in their daily life. Pwede ka palang i-categorize o pwede palang ikaw ay ituring na isang practical materialist or even a practical atheist kahit hindi mo tahasang dinideny na walang Diyos. The mere fact lang na hindi mo kilalanin ng Diyos sa araw-araw ng iyong buhay, you are already considered a practical atheist. Itong practical atheist ay humihinto sa kanyang pagiging practical atheist kapag dumarating sa kanya ang problema. Tumatawag siya sa Diyos kapag siya ay nagkakasakit. Kapag siya ay merong mabigat na problema, doon niya lang naaalala ang Diyos. But on the ordinary daily life, when life is smooth and well, they do not actively deny God, but they do not simply ignore God. They simply ignore God in their daily life. The practical materialists, sila yung gumagawa ng schedule sa buhay nila, subalit kapag pwedeng i-fit in ang Diyos, sa kanila i-fit in ang Diyos sa schedule ng kanilang buhay. When they plan for their goals, when they plan for their career, when they plan for relationship, they not even consider God, His will, and His law. That is the very common denominator of a practical materialist and a practical atheist. Secondly, both this person, a practical materialist or a practical atheist, not only that they are indifferent to God, but secondly, they are living without reference to God's law. Namumuhay daw ang dalawang klaseng uri ng taong ito na walang pakundangan na hindi nila kinukonsider ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi sila sumasangguni sa salita ng Diyos. Hindi nila tinutuklasan, hindi nila binabanggit, hindi nila binabasa, hindi nila nire-research. For them, moral choices are guided by personal preference, social norm, pragmatism, rather than Scripture. Ganun daw mag-isip ang isang practical materialist. Very practical. Tanggal sa equation ang spiritual na bagay. Isinasantabi ang utos ng Diyos sapagkat ang umiiral sa Kanya, yung galing ko, yung abilidad ko, yung diskarte ko. Hindi ko kailangan ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Third common denominator of a practical materialist and practical atheist, reliance on human autonomy. Both this kind of person, they trust and place their trust in their human strength, in their human wealth, in their connection, in science, rather than divine providence. Ang mindset nila ay control my destiny, tomorrow is mine to plan. Yan po'y sumasalamin dito po sa talatang binabasa natin. Verse 13 to verse 14. And finally, a practical materialist and a practical atheist, they exclude God from intellectual pursuit. Sa kanila, what is accepted is the worldview of philosophy, politics, economics, and social life. They define life according to natural science, without any reference in divine sovereignty. Ibig sabihin, ang practical materialists and practical atheists, they lack eternal perspective. Wala po sa kanila yung magpasawalang hanggan.
Dahil ang mahalaga sa kanila ay ang kasalukuyan. Kung ano yung nakikita, kung ano yung nakukwenta, kung ano yung kayang hawakan, kung ano ang kayang itago, kung ano ang kayang i-dispose, kung ano ang kayang pigilan. Very practical. As a reflection and an application, whether you admit it or not, in some sense, or probably most of the mga sinabi ko rito regarding sa katangian ng isang practical materialist and practical atheist, whether you admit it or not, in some sense, you live a life just like the person being described this here as a practical materialist and atheist. Aminin naman o so hindi, you don't have a deep sense of God the way you live your life. Aminin man o sa hindi, you don't have a deep sense of accountability pertaining to the law of God in your daily life. Normal sa'yo ang to lie, to cheat, and to live without a sense of fear of God. Sa mga estudyante, normal sa inyo magsinungaling. Normal sa inyo magpakopya o kumopya. Normal sa inyo ang manloko at mandaya. Lalong-lalo na we live in a social media na kultura na yung pagpaprank sa kaibigan. Na hindi natin alam na yung konsepto ng pagpaprank ay bumababa ang iyong paggalang sa iyong kapwa. Imagine mo yung magulang mo natutulog, pagod na pagod. Lalagyan mo ng Bluetooth speaker. Magpapatugtog ka ng malakas para magising, and then for the sake of views. Diba? Anong usong-uso ngayon? Yung lumabas 2 months ago. Tinawag yung isang nanay na natutulog. Sinabi niya, nanay, bakit? Si ate lumabas, bumili ng kape, nasa pack. Syempre, nahimas-masan. Ang naintindihan niya, nasa pack, nasuntok. Nakita niyo na ba yun, yung reels na yun? Ang daming tumutawa ron, ang daming na ano. Pero kung iisipin mo, bilang isang practical materialist and atheist, yung taong nag-prank, hindi niya naisip, nakabastusan yung ginawa niya. Na natutulog ang kanyang magulang, nagpapahinga, nagre-recharge ng mga cells ng kanyang internal organ, and yet for the sake of the culture of prank. Tayo namang nanonood, we are very well entertained. Sinishare pa natin. Pinopost pa natin. But the problem is, you lack discernment. Ang isinishare mo ay mga bagay na walang katuturan. You are engaging yourself being a practical materialist on that matter. These practical materialists, they don't even give God an honor and praise in their daily routine of their life. Ito yung mag-isip na marunong akong magpasalamat sa Diyos. Pag Pasko at pag birthday ko. Doon lang sila marunong magpasalamat. Doon lang sila nagsisimba. Doon lang sila sumasamba. Because on the ordinary and daily life, they don't give honor and praise God in their daily routine of life. And yet, on the major problem of their life, that's the time they will call God. Pag may problema, Diyos ko po. Pagka walang problema, diyan ka na po. And that is what we see the portrait. In verse 13, a portrait of a practical materialist. Hali kayo ngayon, kayong mga nagsasabi ngayon o bukas pupunta kami sa ganito at ganung bayan. At kami mga ngalakal doon ng 1 taon at kikita.
What is the problem of the text? How sure they are na sila ay aabot pa ng 1 taon ng kanilang buhay at kikita sila sa loob ng 1 taon? Because probably they have already computed. They have already used AI. They have all the resources. They have all their technology to project para malaman nila kung kikita ba to o hindi. Wala pong masama magplano. In fact, the Bible encourages us to plan. But the Bible tells us, commit your plans to the Lord. And that is the problem of this text. The portrait of a practical materialist. Verse 14. Secondly, not only we will see the portrait of a practical materialist o pagsasalarawan ng isang practical materialist, but in verse 14, we will see here the portrait of life. Ang pagsasalarawan ng buhay. Let's go back again to the text. Gayon man, hindi mo nyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang iyong buhay? On this section, verse 4:13 to verse 16, this is the only question that you will find in these 4 verses. What is your life? Mga kapatid, dito pinakikita ni Santiago na pilit niyang pinupush niya ang kanyang mga mambabasa na mag-isip. By posing a question, what is your life? Ano ba ang iyong buhay? Well, siguro sa mga 130 oligarchs na may hawak ng ekonomiya ng Pilipinas, noong early 2000, it is estimated 86 families lang daw ang may hawak ng ekonomiya ng Pilipinas. But 25 years later, nadagdagan yung 86 families. 130 na raw ang mga oligarch families. Mula norte mula Apari hanggang Pulo, ang may hawak ng ekonomiya at politika ng ating bansa. Para sa mga pamilyang mga oligarchs, sa mga may apelidong Andres Soriano, Ayala Sobel, mga Tan, mga Gokong Wei, mga Si, ang apelido, sigurado na ang kanilang angkan. Para sa mga middle life families, they would be probably inheriting businesses. But the question of the Bible still remain in verse 14, what is your life? Yun po ang gusto kong i-press sa inyo ngayon. Ano ba ang buhay mo? Kung ilalagay mo ito sa larangan ng mga oligarch families, pwede mong i-claim yung sinasabi sa Luke chapter 12. Magsasaya na lang ako. Iba nga dyan, hindi nga nag-aaral ng mabuti. Di ba? School dropout niya eh. Bakit? Kasi mag-i-inherit naman ako ng negosyo ng pamilya namin eh. Ng angkan namin. Bakit kailangan ko pa mag-aral? But the questions still remain, for what is your life? And how does the Bible describe the life we have? Let's turn on these following verses. Sabi po sa verse 14, ano ba ang iyong buhay? Kayo'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumitaw at pagkatapos ay maglalaho.
Para daw po itong Bayfor, sabi sa English. Alam niyo po ba yung, kagaya tinuro ni sister. Nakikita niyo yung Bayfor na yan. Yung humidifier natin yan. Nakikita niyo, in a very 2 to 3 seconds, lalaho siya. But that's how our life is described by James. But how about the Bible? Other Bible verses. Pakipost, mga kapatid. Psalms. The text. Psalms 100, I think. Pakipost yung mga text na binanggit ko. Psalms 39. Let's turn our Bibles in Psalms 39 o Awit 39, verse 5. Turn your Bibles in Psalms 39, verse 5. Ang sabi po dito ay, narito ang aking araw ay gaya lang ng ilang mga dangkal, na sa paningin mo'y tulad ng walang aking buhay. Tunay na ang bawat taong nakatayo'y gaya ng isang hininga lamang. Look at the verse. Ang buhay daw ng tao ay parang mga ilang dangkal. Dito sa bandang huli, ang sabi, ang paningin, tunay na ang bawat tao ay nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Isang exhale, isang inhale. And what does this depicts? It depicts brevity. Napakaigsi. In a matter of seconds, ganun lang daw ang buhay. Another text please. Psalms 90, verse 5 and 6. Psalms 90, verse 5 and 6. Iyong dinala sila na parang baha, sila'y nakatulog kinaumagahan, ay parang damo na tumutubo sa umaga. Ito'y nananariwa at lumalago, sa hapon na ito'y nalalanta at natutuyo. Look at the description of life. Sa umaga, sisibol, pagdating sa hapon, matutuyo. Again, the description of life is just like a day. Sumikat ang araw at lumubog, and then that's it. Tapos na. Another verse. Psalms 144, verse 4. Ang tao ay katulad ng hininga, gaya ng aninong na nawawala ang mga araw niya. Can't you see the brevity of life? Yung kaigsian ng buhay. And Job chapter 7, verse 7. Job 7, verse 7, I think. Alalahanin mo na ang aking buhay ay isang hininga. Hindi na muling makakakita ng mabuti ang aking mga mata. Mga kapatid, on these particular verses, what we can find? The brevity of life. Who would have thought? Si Rene Bartolomonia na 19 years old, very promising youth. Yung film Nigerian na 21 years old na nalunod. Who would have thought na ang kanilang basketball career ay mamamatay pala sila sa isang activity, sa isang closed-door camp activity, athletes activity. Sa shooting na nangyari sa Cotabato, sa Tacloban, who would have thought na yung tatlong grade 7 at grade 8 student, doon pala magwawakas ang kanilang buhay. Ang lindol na nangyari sa Venezuela last week, na kung saan ay merong 1,400 na patay ng na-account. But mind you, ang kanilang projection ay aabot ng 50 to 60,000 ang casualty. Sapagkat hindi nila pa kayang ma-recover yung mga natabunan at mga nadaganan. And because of that, 2 major earthquake
isang 7.2 and 7.5. Yan po'y ikinukumpara ngayon sa the big one sa atin sa Metro Manila. Na kapag nangyari ito, tapos ang plano mo sa buhay. Tapos ang plano mong gusto mong mag-asawa. Gusto mong mag-abroad. Gusto mong magnegosyo. And that's the Bible depicted what is life. And you go back to the question, what is your life? What we can say, there is uncertainty in life. Sa mga balitang nangyari sa atin sa buwan na ito, ang lindol sa Sarangani, ang mass shooting sa Tacloban, ang pagkamatay ng 2 Ateneo athlete, ang pangyayari sa mga lindol sa Venezuela. It can happen in our generation in the big one. At yan po ang mga prediction ngayon. Na yun nangyari sa Venezuela is the same most probably pwedeng mangyari sa ating high-rise building sa Metro Manila. And what is the portrait of your life? Brevity. Uncertainty. Walang kasiguruhan. Walang katiyakan. Kayong mga kabataan, hindi nyo magagarantihan na makakapagtapos kayo ng inyong pag-aaral. Kung paano itong mga grade 7 and grade 8 student na namatay because of the shooting na ginawa ng 2 kabataan. Kayo na nagpaplanong papasok sa trabaho at magpaplanong may gagawin sa araw ng hapon o kinabukasan na nangyaring lindol sa Venezuela early in the morning, na napakaraming tao ang naghahanda sa pagpasok sa kanilang trabaho, ay hindi na nakapagbihis, hindi na nakabangon, at humarap sa may akda ng buhay. Ikaw na nakaranas ng a life-threatening accident ng iyong buhay, sa biyaya ng Diyos, ikaw ay binigyan ng pangalawang buhay. Kaya anong sabi ni Santiago? Huwag kang magmamalaki. Don't be a practical materialist that you plan and you say, I will do this thing, such and such. For what is your life? But the Bible tells us, life is brevity. Life is short-lived. Thirdly and finally, the providence of God and the provision of God. Verse 15 tells us, in our text again, James chapter 4 verse 15, sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit ngayon na ang nagmamalaki kayo'y sa inyong mga kayabangan, ang lahat ng gayo'y pagmamalaki ng masama. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will. Look at verse 15. Look at the word ought. In your Tagalog Bible, ang sabi doon, dapat. Sa halip ay dapat. The word ought is a very important word because it shifts the focus from human self-reliance to divine submission. The original Greek word ought means you owe it. You are obligated. The word ought gives us a sense of mandatory recognition of God's sovereignty. Yun po yung ibig sabihin ng salitang ought. Yung salitang sa Tagalog, dapat.
dapat daw ay magbigay sa atin ng sense ng mandatory recognition of God's sovereignty over all our life. Meaning to say, you stop to be a practical materialist. You stop to become a practical atheist. You ought to fear God. You ought to have reverence for God. You ought to seek God, which man does not. You ought to walk in God's way, which man does not. You ought to fear and obey God, which man does not. You ought to love and serve God, which man do it the other way around. Ang kanyang minamahal at ang kanyang sineserve is yung kanyang sariling appetite. Yung kanyang sariling kagustuhan. But the question is why? Why man love to seek darkness rather than light? Yan ang sinasabi sa John 3:19. For man love to seek darkness rather than light. You know the question is? You know the question to that answer? Why man does not love God, does not seek God, does not obey God's word? The Bible tells us the reason. Turn your Bibles in Ephesians. Ephesians chapter 2, verse 1 to 5. Kaya't noong mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilalakaran, ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng Espiritu na ngayoy gumagawa sa mga bagay ng anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabubuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, sa ating paggawa ng mga nais ng laman at ng pag-iisip. Nooy katutubong mga anak ng kapautan, gaya naman ng mga iba. Verse 4, ngunit ang Diyos, palibhasay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, naging ngayon tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating pagsuway. Binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Nais ko magtapos sa talatang ito, mga kapatid. Ephesians chapter 2, verse 1 to 5. This explains why you love darkness than light. Why you are a practical materialist. Bakit you are so attracted with tangible things, things that you see, the pleasure of your eyes. You know why? Because you are dead spiritually. Patay ka sa iyong spiritual na kalagayan. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ang mga Kristiyano sa Epeso ay patay noon sa kasalanan. Kaya hindi sila makatugon sa panawagan ng kabanalan. Look at the verse. Ang sabi dito, you are born spiritually dead in trespasses and sin. You follow the course of this world. And this explains why you love the pleasure of the world. You are so attached. You are so attracted with material things. You are controlled by the prince of power of this world. And you are sons of disobedience. These are the description of a person who is outside of Christ. Ito ang mga katangian ng mga taong hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Ito ang katangian ng mga taong malayo sa ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And yet, we will see the contrast. Verse 4, ngunit, there is a change. Ngunit ang Diyos, palibhasang mayaman sa awa, at dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, here we see God provides a remedy to man's malady. It is God. It is God who initiated to send His Son. Iniwan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang kalulatian sa langit. Isinugo sa sanlibutan. What for? As a propitiation.
pampalubag loob sa galit at puot ng Diyos. Siya ang perpektong handog para ang ating mga paghahandog ay ihinto na natin. Yung ating mga sariling kaparaanan ng kabutihan na akala natin ito ang magiging dahilan para mabawasan ang aking kasalanan. It is not your works, but it is the perfect work of Christ. Mga kapatid, if you want your life to be meaningful, eternal, you come to Christ. Christ is the living bread. Christ is the living water. Christ is the eternal life. Lahat tayo ay lilisan at masisira ang ating pisikal na buhay. Bunsod ng kasalanan. Subalit ang garantiya ng kaligtasan ng iyong kaluluwa ay nakasalalay sa ugnayan mo kay Kristo Jesus. Kaibigan, stop living a practical materialist and start discerning the portrait of your life in relation to God in Christ Jesus. What profit a man, even he gains the whole world, yet loses his soul? Napakaraming tao, napakagaling yung kanyang ugnayan sa kanyang pakikipagkapwa. Kaya niyang makipag-ugnayan sa pinakamababang tao sa laylayan ng lipunan. Kaya niyang makipag-ugnayan sa mga matataas na tao sa lipunan. There are some people that they are so gifted and talented to reach out people, to establish relationship. Pero sasabihin ko sa iyo, kaibigan, ang mga taong ganun, pang horizontal level lamang. You need the mercy of God. You need the rich mercy of God in order for you to establish your relationship with God in Christ Jesus. It is only by the Lord Jesus Christ that you can come to the Father. I am the way, I am the truth, I am the life. No one can come unto the Father except but by through me. Ikaw na isang practical materialist, lumalapit ka ba sa Diyos dahil sa iyong mga abuloy? Sa iyong mabubuting gawa? Sa iyong moralidad? Sa iyong pakikipagkapwa? Hindi ka makakarating sa kaharian ng Diyos. Lumapit ka kay Kristo na may pagsisisi. Lumapit ka kay Kristo na may pagpapakumbaba. Lumapit ka kay Kristo na may buong pag-amin na hindi mo kayang tupitin ang batas ng Diyos. At pagtiwalaan mo ang ginawa ni Kristo na siya ang umako ng iyong sala. Siya ang tumupad ng batas na hindi mo kayang tuparin. At doon mo palang mararanasan ang pagdedeklara ng Diyos sa iyo. You are not guilty. The doctrine of justification. At doon mo lang mararanasan ang binhi ng kabanalang ipupunla sa iyong puso sapagkat babaguhin niya at papaltan niya ang isang pusong bato ng pusong laman. Upang ika'y magkaroon ng bagong buhay, bagong pagkatao, naiibig, magmamahal, at susunod, may kakayahang sumunod sa kanyang mga batas. By your own, you cannot do nothing. But in Christ, your submission and your surrender in Christ will change your heart and your perspective in life. That's the only time that your life will have true meaning. For your life is not just for this time, but also for eternity. You come to Christ in faith and repentance. Evaluate your life in relation to Christ Jesus.
that your life will have certainty. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, mangusap ka sa munting oras na aming ginugol para sa kapakinabangan, para sa direksyon, para sa pagkain ng aming kaluluwa. Nawa, O Diyos, hamunin mo ang bawat kaluluwa na narito. Bata man, kabataan, high schooler, college level, young professional, young prof, young couples, and even our senior and our elderly. O Diyos, lalong-lalo na sila'y nasa takip-silim na ng kanilang buhay. Naway pahintulutan mong iadya mong marinig nila ang Ebanghelyo. Bigyan sila ng pagkakataon. Makita ang kanilang sarili sa liwanag ng iyong mga salita at makita ang pangangailangan ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa para sa kapakinabangan at katubusan ng kanilang buhay at kaligtasan sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Papuri at luwalhati sa Diyos sa kanyang mga salita na ating napakinggan. Magbigay tayo ng ilang saglit ng katahimikan at pag-reflect sa ating napakinggan. We would like also to recognize the presence sa ating kalagitnaan ni Ate Virginia Interino, isa sa ating hi po Ate Virginia. Muli po, welcome sa aming Gospel Hour service. So ang tanong ngayon sa atin is, may pag-asa pa ba tayo sa mga oras na to? Just like kung ano yung binasa natin kanina sa ating opening, sinasabi doon, I will praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God while I have my being. And obviously, we still have our being. Taglay pa natin yung kamalayan na galing sa Diyos. At may pagkakataon pa tayo. At lalo na, kung tayo ay magkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon, hindi man natin magawa perfectly sa mga mananampalataya dito, we still have a chance another time in eternity. Our closing hymn entitled, Our God, Our Help in Ages Past, says in stanza number 6, Time, like an ever-rolling stream, bears all its sons away. They fly, forgotten as a dream, dies at the opening day. Pinapakita dito ang kaiksian ng buhay, the brevity of time na meron tayo, but the comfort is, we still have our being. So hindi pa huli ang lahat para sa atin, mga kaibigan at mga kapatid. Let us all stand to sing our closing hymn, Our God, Our Help in Ages Past. Our God, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast,
blessing Son. The busy tribes of flesh and blood, with all their lives and care, are carried downward by thy flood and lost in following years. Time like an ever-rolling stream bears all its sons away. They fly forgotten as a dream dies at the opening day. Our God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guard while troubles last, and our eternal home. Amen. Please remain standing as we sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above. Nawa, O Diyos, sa paglisan namin sa gusaling ito ay bit-bit namin, dala namin ang mensahe mo na the uncertainty of life. Na hindi namin magagarantiyahan na buhay pa kami sa susunod na taon, sa susunod na buwan. But only those who are in Christ will have a surety of eternal life. May we learn from the news sa buwang ito patungkol sa mga buhay na nasayang o dagli ang nawala sa loob ng kanilang mga tahanan, sa loob ng paaralan, sa isang beach resort. Nawa, Panginoon, there are thousands of ways we can die. And when we die without a saving relationship with the Lord Jesus Christ, we will spend our soul eternity in hell. The punishment where God's wrath will be realized. Kaya, O Diyos, habang may buhat hininga kami, hanggat may ulirat kami, ang aming mga batang paslit na aming sinisikap na turuan dahan-dahan ng iyong mga salita upang sila'y lumaki ng may pagkatakot sa iyo. Sa aming mga kabataan na hindi na kayang mag-discern ng tama at mali dahil sa impluwensya ng social media at ng aming mga barkada na bumabaw ang aming moralidad, na umigsi ang aming discernment of what is right and wrong. Sa aming mga magulang na masyadong abala sa kanilang mga material na pagpo-provide sa pamilya, sa kanilang mga plano sa buhay. O Diyos, patawarin mo kami sa pagiging practical materialist. At naway makultivate sa amin ang mensahe to think about what is our life. Our life is nothing if it is not related with the sovereign God, our Lord Jesus Christ. May
you stir hunger and thirst upon our soul to live a life in full submission and surrender in Christ Jesus. Salamat din, O Diyos, sa aming pagsasaluhang merienda, sa aming fellowship. Salamat sa aming mga bisita. Salamat sa mga pinanyainayahan namin. Mahal namin sila at hangad naming makilala nila ang aming Panginoong Kristo at magkaroon sila ng tunay na ugnayan sa Panginoong Kristo para sa kaligtasan at katubusan ng kanilang kaluluwa ngayon at sa muli nating pagkikita. Siya nawa. Tayo po'y maupo sandali para sa ating pagbati.